Just last year, ang Michelin Guide, isang prestihiyosong food guide sa buong mundo, ay nakarating na nga sa Pilipinas. At maraming restaurants at kainan ang nabiyayaan ng Michelin Stars, Bib Gourmand, at Michelin-selected citations. Isa sa mga hanay nila ay ang Esmeralda Kitchen, a Filipino restaurant sa pagitan ng Quezon City at Manila. My gosh, maiyak-iyak kaming lahat. Si Mom was actually in the event mismo to attend as the representative of Esmeralda. My dad and I were in the same hotel, pero sa hotel room, watching the live stream. Grabe yung dasal, yung iyak, yung sigaw namin. Siyempre, very thankful kami. Nakakatuwa, nakakataba ng puso kasi actually mga customers namin na old, nagtasisitawagan sila para Just to to congratulate. congratulate. Sa kanyang first food adventure dito sa Farm to Table, award-winning restaurant agad ang pinuntahan ni Shan Vesagas. Pero bago kumain, samahan muna natin siya sa kusina para tuklasin ang sikreto sa likod ng masarap na empanada ng Esmeralda. So food explorers, dito tayo ngayon sa Esmeralda's. Siyempre may bake shop sila, freshly baked cakes, and siyempre may mga pastry, pero hindi nagpapawali dyan ang empanada ng Esmeralda. Siyempre ngayon, tuturuan mo na ako. Yes po. Ganyan. Yes po. And vanilla. Open palm. Yes po. Madiin? Hindi naman po. Sakto lang. Okay. So ang susunod na ito, maglalagay na tayo ng filling. Yes po. Okay. So ilang grams ulit? 60 grams po. 60 grams ng filling nila. Ipapatay ko siya dito. Finish pa. So, samahan nyo kami, lulutuin namin, i-deep fry natin. Yun. Ito yung una natin gawa. Ayan. Siyempre may room for improvement pa tayo dito. So, tatry natin ngayon 2 minutes. Kasi yung una natin medyo slightly overcooked. Food explorers, per piece pa lang ang empanada nila dito. So, talagang walang masasayang. No? Hello Food Explorers! So eto na. Kainan na tayo. Pero syempre bago yan, papakilala ko muna sa inyo ang owners ng Esmeralda. Una si Tita. Tita Ann. And syempre si Cara. Congratulations sa 40th Thank anniversary you. ng Esmeralda's. And since kayo po ang may-ari nito, saan po tayo magsisimula? Napakadaming pagkain. Sa appetizer, Appetizer. meron Anong kaming pinili? crispy kesong puti. Yan ay free line namin yung kesong puti. Tapos yung aming squash blossom. Alam mo yon yung bulaklak ng kalabasa. Okay po. So yan So, ito yun. siya actually. Meron yung cream So, sa loob. Initial bite ko, very smooth yung kagat ko. Medyo nagmamelt sa mouth yung cheese. Squash flour nito. Deep fried. Yan. Tada! Tinatry ko i-describe yung lasa dito, pero hindi ko ma-describe kasi ang dami nangyayari. Pero positive, in a positive way, ang dami nangyayari. O, simula pa lang yan. Simula pa lang. There's number Saan one tayo pa lang. susunod? Kaya, saan tayo susunod? Let's try the Dinamita Pops. Okay, so ito yung sinasabi ni Tita na parang Shanghai lumpia roll. Yes. Correct. Pero on your own, We made it into a pocket Okay. or pouch. Cheers. Parang lahat to may own personal twist ang Esmeralda. Who thought of that? Sino Well, nakaisip na? Ganun talaga kasi ako magluto sa bahay. Parang nag-iimbento, dapat familiar pa din. Pero kailangan may depth. Actually, yun yung kaya siya Esmeralda. Kasi parang, di ba, lumang Filipina na pangalan. Tapos, kala mo, luma, pero parang parang lolang may May own distinct siya, Yes. flavor to it. Yes. Okay. So, lagyan natin ng gulay ang ating katawan. So, Salad. Salad. Number 1. Gumagawa rin kami ng sarili naming longganisa. So, 2 longganisa yung nasa loob. So, para ma-highlight siya,
I'll mix gumawa it kami na. ng sarili naming version Si ng Ayla. tokwat longganisa. Have your big tokwat longganisa. baboy. Oh. Garlic longganisa. Yes, so imbes na tokwat baboy, Ako, madami tokwat kong longganisa siya. Hindi, totoo, favorite ko ang garlic longganisa. So there's garlic and sweet and spicy combined together with our parang the usual tokwat baboy sauce. At syempre, perfect bite. Kamusta? So may pinapanood lang natin. Oo nga eh. Gusto ko makita yung kanyang After naman ng salad, may isa pa tayong salad. Yes, Yup. ito ang pinaka-exciting na salad. Ensalada rin ba to? Filipina. Correct, ensalada. Ensalada Kasi yung una Filipina. Ensalada din yun eh. Oo. Pero ito, ensalada Filipina. Tapos alam mo kung anong inspiration yan? Ay Ay. pinakbet. Okay, ang sikreto dyan ay actually andun sa sauce. So kasi naisip Look at ko, the sauce. parang napakahirap. Try mo yan. Oo, napakahirap i-present, di ba, yung na Ito yung maganda. sauce. Yung aming homemade bagoong. Homemade bagoong. Oo, na hiniluan namin ng mustard at saka ng pineapple juice. So, yan ngayon, ilalagay mo doon. So, may experience mo, may vegetables at the same time, yung bagoong. So, para siyang pinakbet. Bakit pinakbit? Kasi dapat pag nag-iisip ka ng isang menu, dapat madaling ma-source. So, dapat common, dapat madali siyang makuha sa palengke. Lahat yan locally available. Since we're a Filipino restaurant, we make sure that at least 80 to 90% of our ingredients are locally sourced, no? Kasi the flavors of yung pagiging Filipino, hindi naman yan lalabas kung hindi naman talaga dito lahat kinukuha. Tapos, we really inspect our suppliers sa vegetables naman. We also inspect kung saan ang gagaling at make sure din na most of it are actually galing sa Baguio. Nasa premium ingredients din ang paglabas ng masarap na pagkain. Nagpapatuloy ang food trip ni Shan Vesagas sa Esmeralda Kitchen. Ngayon, handa na siyang husgahan ang putahing may special mention sa website ng Michelin Guide. Gusto mo bang tikman muna yung naging paborito nung nag-inspect sa amin ng Michelin? Ang sabi niya, ang must try daw sa amin ay ang dinuguan at puto. So yan. Puto at dinuguan. Ang nasabi talaga nila, a must try is the dinuguan. So hindi kami masyado naglaro at iniba yung lasa. I think yun yung isa sa mga hinahanap nila na mailabas yung ano ba talaga ang totoong Filipino food. Puto namin, we fry it kasi we wanted to give parang a textural component. So pag kinakain mo yung dinuguan, kakagat ka ng puto na medyo crispy. So yun, susubukan na natin ang isang Michelin-recognized. Wow! Bago tayo pumunta sa susunod nating pagkain, kakagatan ko muna itong balik na syempre. Dip natin dito sa sauce. Crunch check muna tayo. Ayun. Sobrang crunchy. Success. Susunod na tayong pagkain which is... Kare-kare. Kare-kare. Yun. Mahilig ako sa litid. Okay. Okay. And yung kagat ko dun sa litid, hindi siya ganun ka... Kunat? Tunat! Pero saktong-sakto lang yung lasa. Lambot. Yung lambot and yung lasa. So, ganyan ka detalye ang luto namin. Talagang binabantayan bawat component. So, ito, iniluto namin siyang torta. Tapos, marami rin nagaganap na component. So, minodernize ng konti kasi medyo meron na yung nori, parang Japanese. Ask ko lang tita, ano yung sauce? Kasi yun yung umabot ng mata ko eh. Ito ay ketchup mayo sauce. Ketchup mayo sauce. Yes, kasi di ba ang torta, Or homemade ketchup. Homemade. And Diba, first time actually- ko makakita ng ng bright orange na Ketchup. na ketchup mayo. So sa menu tita, kung gusto nila orderin to, anong pangalan na ito? Torta Torta Ilocandia. Torta Ilocandia. So sa mga Ilocano na nandito, malapit dito, saan ba tayo tita? Nasa Mayon. Mayon Street? Yes. Malapit kami sa Welcome Rotonda. Kami ay borderline ng Quezon City at ng Manila. Yes. Hindi maasim. May mangga din siya. May mangga. Manggang hilaw. Manggang Kasi hilaw, dahil pinapa. free natin siya. Oo. So, ganun. Palagi namin iniisip. Ano Binabalance yung out mo dito babalance? yung tayo. Oo. Okay. Ano yung pambalanse dun sa lasa?
Proceeding, tita. Ito na, yung paborito ko. Ito ang binagoongan. Pero ang tawag namin dito ay two-way. Bakit siya two-way? Because meron tayong inadobo muna namin yung baboy sa puti. Pagkatapos namin siyang i-adobo sa puti, meron din kaming grilled pork na inihaw muna. Tapos pinagsama yon, gumawa kami ng kinameltisang sauce at bagoong. Enjoy na Enjoy! Napaka-creative mo, tita. Honestly, Food Explorers, kung gusto nyo gumaling magluto, pumunta kayo dito, tapos kausapin nyo si tita. Kung wala dito si Cara, para explain sa inyo yung mga pagkain. Pero, grabe, sa sobrang sasarap ng mga pagkain, tita, meron pa ba? Parang yun na. Meron. Meron pa, tita. Meron pa. Yung niluto ko kanina na empanada. Ako! Yun pa. Siyempre, ito Oo. yun. Ito yung sinamahan tayo ni Chef Waldo. Medyo may room for improvement yung una, pero ito na yun. Medyo nag-improve naman, tita. Oh. Pasado na ba? Isa-serve na mo ito, tita, sa mga guests mo. Yung sunod, hindi ba? At dahil may pastry shop din ang naturang restaurant, diners can cap their meals with a satisfying coffee and dessert. Napakalawak ng pagkaing Pilipino at napakalalim. Tapos napakarami pang pwedeng gawin na nakikita natin na ang pagkaing Pilipino ngayon, hindi na yung dating simple lamang ang presentasyon. Mas maraming flavors na pinalalalim by different processes. Pero ang mahalaga dyan ay huwag kalimutan yung lutong makaluma. Kasi andun yung linamnam, andun yung lasa. For her to actually, put her passion into a business such as Esmeralda. It's so fulfilling to see how my mom has grown the business. That her passion is not just shared within us, the people close to us, but also to people that we don't know. And then thus, we're making our family much bigger.